about surrendery po? For the MILF, we are giving 100,000 100,000. unconditional cash transfer. 100,000. Every time na may pagkakataon kang bumira, binibira mo lahat at wala kang preno. Magkaiba po ang Idol Rapi Tulfo na programa mo sa telebisyon kaysa function mo at otoridad mo na ginagamit bilang senador. Correct. I think that what si Senator Tulfo has really just revealed to us is his ignorance. Yes. No? And he doesn't know that he doesn't know. And he's very, very arrogant about it. No? Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Batas with Atty. Claire Castro. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung ibang mga taong tumutuligsa kay Senator Rafi Tulfo dahil sa bilis niya mag-akusa ng korupsyon sa isang tao o sa ahensya na pinamumunuan ng taong ito. Di kaya napapansin ni Senator Rafi Tulfo kung may tama siya o may mali siya sa bilis ng kanyang pag-aakusa sa kanyang mga resource person. Sinasabing ito ay corrupt o kaya naman ay yung ahensyang pinamumunuan ng taong ito. Hindi iisang beses natin pinuna itong si Senator Rafi Tulfo na huwag sanang abusuhin ang pagiging senador niya, lalo-lalo na sa Senate inquiry in aid of legislation para bigyang daan ang kanyang malulutong na pagmumura, pagmamaliit at pagbibintang ng walang sapat na ebidensya. Pero ano ba ang napapala natin kapag siya ay pinupuna natin? Doon sa kanyang mga maling aksyon sa Senate hearing o sa Senate session, na ang karamihan pa nga tinatawag ang kanyang aksyon bilang grandstanding lang. Katulad na lang ng pagsasagupa nila ni Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito G. Galvez Jr. Noong tinanong niya kasi kung bakit hindi tugma or malaki ang discrepancy ng mga numero ng mga sumuko o nagbalik loob at saka yung numero ng armas na naisuko. Dahil lang sa iniisip niyang hindi tugma ang bilang ng nagbalik loob at yung bilang ng armas na naisole o naisuko, sinasabi niya na common sense dictates na may korupsyon na nangyari dito. Okay, ilan po yung surrendery? We term it the commission, Your Honor. Ilan po yung nag-surrender na nabigyan ng 100,000 each? 26,132. 26,132. Ilan po yung baril? We have 4,625. So, 26,000 ang nabigyan ng 100,000 each at ang kapalit ay 4,000 na baril. Hindi ho ba kayo nag-conduct na investigation bakit ganito kalaking discrepancy? At ano po naging result ng investigation? At meron ho bang nanagot? Meron ho bang nasiba? Sir, actually, sir, that's also our demand to the implementing panel, considering that, as we have said, we have a security document. Sorry sir, sorry. Ang tanong ko po, nag-conduct na ho ba kayo ng investigation? Ayaw mo kasing patapusin yung pagsagot. Kami na nanonood bilang Pilipino, gusto namin madinig yung sagot niya. Bakit mo ba kasi pinuputol? Di ba kapalit yan baril, di ba? So, sino ho yung namigay ng pera, nag-abot ng pera, nag-process ng mga surrender? It was the DSWD who processed, but the IDB... No, yung nabida DSWD, dapat kayo po. Senator Rafi Tulfo, yun yung nasa rules. DSWD ang magbibigay ng financial assistance. Sila ang mag-aabot. Hindi ang Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. Kung gusto mo mangyari na ibang ahensya ang magbigay ng ayuda, pagawa ka ng bagong rules. Kung yan ay nasa kapangyarihan mo. Pati yung rules ng executive, kailangan mong pakialaman. Hindi mo na yata sakop iyon. Military, para kayo po nagbe-bet to make sure na ito'y talagang surrendery. Di ba? Bago nyo sana bigyan ng pera, nasa inyong baril. Pera kapalit ng baril. 100,000 po ito pinag-usapan natin, hindi po ito 1,000. Based on the agreement, Your Honors, we have commissioned the International Decommissioning Body, including the Armed Forces of the Philippines. Kaya nga po, sino nga po itong members, itong mga membro ng body? Ulitin ko pong tanong ko huwag na tayo magpaikot-ikot, sir. Pag binigyan sila ng 100,000 ng DSWD, dapat may kapalit siya na baril. Tama? Tinatanong mo kung sino yung mga miyembro ng body. Sumasagot pa si Secretary Galvez. Pinutol mo na naman ulit, tapos punta ka na sa ibang tanong. Kaya hindi niya nasasagot yung iba mong tanong. This is not the end of the... Hindi sir, ganun dapat talaga, di ba? Dapat nagmamash. Ba't ka magsusurrender kung wala ka namang baril? Kung magawa ng istorya na ako ay MILF. Your Honor, we are implementing the peace agreement. The
peace agreement does not specify. Then sir, ba't kayo pumayag? Then huwag nyo sana i-release yung 100,000. Di ba sir? Ganun lang kasimple. Hindi nyo sana ni-release yung 100,000 doon sa nagsusurrender na walang baril nakapalit. Ganun lang po yun eh. Kasi kung hindi natin implement yung ganung klaseng polisiya, anybody can come to you and say, ako po yung magsusurrender, ako po yung MILF. Ganun ba? Halika, ito yung 100,000. Punta ka sa DSWD, ito yung papel na pakita mo doon para bigyan 100,000. You are hearing but not listening. Sinabi ni Secretary Galvez na mayroong International Decommissioning Body kasama ang AFP para mag-evaluate kung ang mga tao na magbabalik loob ay tunay na miyembro o tunay na naging rebelde. Hindi ito yung pupunta yung tao sa opisina ni Secretary Galvez, magpapakilala, ako po ay miyembro ng MILF. O sige, doon ka na, pumunta sa DSWD, kunin mo yung 100,000 pesos bilang ayuda. Hindi ganun yun. May proseso. Pakinggan nyo kasi yung kwento ni Secretary Galvez. Yung facts na binabanggit niya, pinuputol nyo kasi, kaya hindi nyo naiintindihan. Ang nasa isip nyo kasi agad, may anomalya. Yun agad ang tinutumbok nyo. Ayaw nyo na nga magpaligoy-ligoy eh. Kasi gusto nyo tumbukin yung anomalya. Di umanong anomalya na base doon sa chismis or haka-haka na galing doon sa discrepancy ng numero ng decommissioned at saka numero ng mga weapons na nasurrender. So, naglulukuhan po tayo. 2.6 billion unaccounted for. Saan po napunta to? Kasi kung ganito rin lang, ako po isa sa mga gagawa na hakbang na bawasan po yung budget ninyo from 7 billion, tumaas pa nga kayo, 1 point something billion. You started with 1.9 billion, now 7 billion. Sa kabila nitong kapalpakan na nangyari. Nabigyan pa kayo ng English, kumbaga, ang kakapal naman po ng mukha nyo dyan. Sorry ha, ang kakapal ng mukha nyo. Meron na nangyaring anomalya. Para sa akin, this is a big anomaly. May nangyari ng anomalya, may gana pa kayong humingi ng increase. Baka next year, hingit pa kayo, gawin nyo pa 12 billion. Gawin na natin 50 billion. Gusto mo 100 billion na lang. But, the agreement was made during the time of President Aquino. And we are just implementing the Oo nga po, sir. Pero nandun pa sa agreement na kahit na wala kang baril, tumaas ka lang kamay, sabihin mo lang MILF ka, bigyan ka 100,000. Nakalagay pa sa agreement show me. The agreement says that the 40,000 will be decommissioned. The number of 40,000. Sir, you're hearing me, but you're not listening to me. Tinutumbok ko po dito yung anomalya. Kasi po, di ba, pag nag-surrender yung isang MILF, na-decommission na siya, o ano patunay na siya ay member ng MILF? Ang isang patunay dyan yung baril para mabigyan siya ng cash assistance na 100,000 pesos. So therefore, pag may pupunta sa inyo dyan, nagsabi, MILF, surrendery ako, nasaan yung baril mo? Alam naman, pupunta sila, may dala-dalang batuta lang o may dalang gulok. MILF ako, ito ang armas ko, gulok. Kahit 100,000, hindi masiguro ganun po, di ba? Common sense lang po yun. So malaking anomalya, kaya nga po, kung ako dapat sa sitwasyon mo, may nasipak na, may nakulong na. Totoo yan. Kasi nalaki anomalya eh. 40,000 versus 4,000. 6,000 versus 132 versus 4,000. Follow-up question. Sino ba ang namumuno para sa programang balik loob ng mga rebelding ito? Hindi ba yung kaharap niya na si Secretary Galvez? So sino ang pinatutungkulan niya na korap? Dahil sa lumalabas na 26,132 MILF combatants ang sumuko, pero 4,625 lang na armas ang naisurrender. So dahil malaki daw ang discrepancy, may korupsyon. Dapat 1:1 kapag walang naisurrender ang isang decommissioned o yung isang rebelde ng armas. Hindi daw dapat ito bigyan ng 100,000 pesos na financial assistance. Dahil wala daw pruweba na yung mga sumuko na walang armas ay talagang miyembro ng MILF. Pero ang sinabi naman ni Secretary Galvez, The IDB fully identified and verified the identity. In fact, they can... Mismo sa Yes. surrendery? Yes, sir. Yes, sir. Kasi meron mga allegation na merong mga hindi umabot na total ng 100,000, may mga cut pa raw. Sir, At hindi talaga buo na 100,000 ang tinatanggap ng mga surrenderies. based on the decommissioning process, most of them will have the biometrics, Your Honor.
Pinapipirma niyo ba na Yes, yes, sir. nakatanggap ng 100,000? They have the biometrics ID. So it is fully identified by the IDB because the IDB is the one commissioned by the both panels. Yeah. And it is being given to the individuals, Your Honor. Hindi naman lahat ng MILF members or combatants ay may armas na daladala. Hindi lahat sila ay tigi-tigisang armas. At ang evaluation na ito ay sa tulong na rin ng mga international organizations na eksperto pagdating sa ganitong klase ng pag-iimbestiga kung ang tao nga ba ay miyembro ng MILF. Sige, bigyan natin ng puntos si Senator Raffy Tulfo dun sa kanyang idea na maaari ngang magkaroon ng korupsyon dahil dapat maipakita na lahat nga na nag-surrender na bibigyan ng 100,000 pesos na ayuda ay talagang miyembro or combatant ng MILF. Dahil doon papasok ang issue ng korupsyon. Baka may mga nagpapanggap lang. Magandang point. Pero, hindi ba dapat bago ka mahusga na ang isang tao, ang isang namumuno o ang isang ahensya ay korap, ikaw dapat ang magpakita na yung ilan sa mga nag-surrender ay hindi miyembro at hindi combatant ng MILF. Huwag kasi mag-fishing expedition na dahil lang sa haka-haka na dapat 1:1 pero hindi ito nasunod, pagbibintangan mo na ang isang tao o ang ahensya na korap. Ikaw dapat ang magpakita ng mga ebidensya na ang sinasabi mo, ang iyong pag-aakusa ay may basihan. Ihalin tulad na lang natin doon sa nangyari sa hearing ni Senator Amy Marcos patungkol na sa People's Initiative. Hindi ba? Nahuli niya sa bibig mismo ng kanyang resource person na siya ay nagkamali o nakakalimot dahil nung itinanggi ni Mr. Noel Onyate na nakausap niya si Speaker patungkol sa PI, naglabas ng ebidensya ang Senado. Larawan na magkakasama sila at napatunayan na ang pagsasama-samang iyon ay meeting para maitaguyod ang People's Initiative. Sana ganon. Bago magbintang, may hawak ng ebidensya. Ang nangyayari kasi dito, walang ebidensya, haka-haka, chismis. At dahil sa chismis na yon, o maaaring ibinulong, pero walang papel, walang dokumento, walang ebidensya, biglang magbibintang na korap yung tao at yung ahensya. Of course, marami tayong nadidinig na allegedly may korupsyon talaga sa gobyerno. Hindi lang dito sa sitwasyon na to, hindi lang sa usapin na to ng pagbalik loob ng mga rebelde. Halos lahat ng ahensya sa gobyerno, yan ang ibinibintang. May korupsyon. Matagal ng issue ang korupsyon. Kahit nga si Ombudsman Martires umamin na hindi matitigil ang korupsyon during our lifetime. Pero, hindi ba kahit alam natin sa utak natin, kahit may mga nagbubulong sa atin, hindi maaaring maakusahan ang isang tao. Hindi natin maaaring maidimanda ang isang tao hanggat walang ebidensya. Hindi pwedeng, tingin ko ikaw korap ka kasi ito nangyari. Patunayan mo sa akin hindi ka korap at saka ako magsosorry sa'yo. Hindi pwedeng ganun. Dahil kapag sinabi mo, ako ang magsosorry sa'yo pag napatunayan mong hindi ka korap, ibig sabihin, wala kang matibay na ebidensyang hawak. Dahil willing kang magsorry kapag siya ang nakapagbigay ng ebidensya na hindi siya korap. Mukhang baliktad na ngayon ang sitwasyon. Hindi ganyan ang kalakaran natin dito. Ang prinsipyong ina-apply natin, ikaw ang magpatunay na ang isang tao ay korap. Na ang isang tao ay magnanakaw. Hindi yung tao na pinagbibintangan mo na korap, siyang magpapatunay na hindi siya korap. Hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng para lang tayong laging nagbo-vlog. Hindi pwedeng pang soundbites lang lagi ang salita. Lalo na nasa Senado kayo. At ang pinagbibintangan nyo ay parte ng institusyon, parte ng gobyerno. Dapat ang taong bayan ay pinapanatili ang paniniwala at pagtitiwala sa gobyerno. Hindi pwedeng magbintang lang tayo ng walang ebidensya.
Mga eksperto nga ang sabi ni Secretary Galvez ang siyang nag-evaluate dito. International organization ang siyang nag-evaluate. Pero nung sinabi ito ni Secretary Galvez, habang siya ay sumasagot sa paratang ni Senator Raffy Tulfo, hindi ba kinat siya? Pinutol siya? Papaano makakapagsalita at makakapagbigay ng datos ang iyong resource person kung mas marami ka pang sinasabi pero wala namang basihan? Sa Senado kasi, lalo-lalo na kay Senator Raffy Tulfo, guilty ka na kahit wala siyang hawak na ebidensya. At ikaw na pinagbintangan ka, na korap ka, ikaw ang mag-prove na hindi ka korap. At pag napakita mo ang mga papel sa kanya, magsosorry na lang siya. Pero hindi ba nasira na niya ang image ng tao at nung ahensyang pinamumunuan nito? Nakakalimutan ba ni Senator Raffy Tulfo yung tinatawag nating presumption of regularity? Na ang ibig sabihin na ang ginagawa ng mga taga-gobyerno ay regular at tama. Saka tayo magpapakita ng ebidensya na mali ang ginagawa niya bago mabuwag yung presumption na yun. Pero hindi ito sinusunod ni Senator Raffy Tulfo, yung presumption of regularity. Wala sa kanya yan. Ang sa kanya, guilty ka na dahil ito, base sa common sense, korap kayo. Now, patunayan nyo sa kanya na hindi kayo korap. Kayo ang magbibigay ng dokumento na hindi kayo korap. So, parang nababago na natin ang rules of procedure. Hindi simple ang mapagbintangang korap, lalo na kung ikaw ay nasa gobyerno. Hindi ba nung sinabi niya na i-prove mo na hindi kayo korap, i-prove mo yung mga dokumento, at kapag na-prove nyo, saka ako magsusorry. Your Honors, Kasi we're talking of hundreds of thousands, may mga allegation pa nga, hindi nga natanggap daw yung pera. Your Honor, we are there. We are validating all Then prove to us na walang korupsyon. Then sabihin nyo sa amin bakit ganito kalaking discrepancy. Pag napaliwanag mo ng maayos, then babawiin kung sinabi ko rito. Your Honor, Mag-apologize pa ako sa'yo. So, di ba, sabi ko nga, dito lumalabas. Wala siyang matibay na ebidensya. Dahil kung may matibay siyang ebidensya, di niya kailangan mag-sorry kahit ano pang papel ang ipakita ng ahensyang ito dahil matibay ang kanyang papel at dokumento para pagbintangan kang korap. Kung ang pagbabawi mo ng pagbibintang mo, depende sa mga papel na ipapakita nila sa'yo, pero ikaw hindi ka magpapakita ng papel. Is it unfair? Ikaw na nagbibintang ang dapat magpakita ng matibay na ebidensya. Dapat walang lusot sa ebidensya mo bago ka magsabi na ang tao ay korap. Hindi natin ipinagtatanggol ang mga taga-gobyerno na korap. Marami dyan. Marami sila. Pero katulad ng sinabi ko, bago tayo magbitaw ng bintang, dapat kompleto tayo sa dokumento. Dahil unfair ito sa pagbibintangan mo, tapos wala kang ebidensya. Buti na nga lang si Secretary Galvez pumalag sa sinabi ni Senator Raffy Tulfo. do not tell us that we are corrupt. I'm not saying you're corrupt. What I'm saying here is, meron pong mga tao dyan sa loob ng inyong organization. I'm not saying you are corrupt. I'm saying there are people there that are not doing their job or maybe they're involved in corruption. Because if they're not involved, common sense lang po ito, Secretary Galvez. Pag nagsabi ka ikaw ay combatant, di ba combatant meaning meron kang baril. So kung meron kang baril, isusurrender mo yung kapalit ng 100,000. Your Honor, the categories of the firearms is not only individual firearms. We have also cruiser weapons. That cruiser weapons, meron po yung mga 5 o 6 po yung tao na... Then sana magmamatch pa rin. Isama mo na yung machine gun, isama mo cruiser weapon, kung ano pa mang weapon, kasama na dapat din. But I definitely take offense, Senator, that you are already telling us that there is a corruption. I believe that is not a correct accusation to us. Well, sir, I'm sorry. I'll stand by what I said. Meron pong corruption dito. Masaktan ka na, masaktan ka, I don't care. I'm talking on behalf of the taong bayan.
in behalf of taumbayan? Wait, mukhang hindi ako kasama dyan. At marami rin naman tumututol sa style ng pagbibintang ni Senator Raffy Tulfo nang walang ebidensya. Sana maiwasan natin yung in behalf of taumbayan kasi kayo lang yan eh. Kayo lang ang nagbibintang nang walang ebidensya. Kasi nga, Sen, very clear ng discrepancy dahil kung hindi po, kung hindi po talaga, kung wala po talagang korupsyon dito, sana nagmamatch tong numbers. Hindi po nagmamatch eh. At saka isa pa, dapat nag-imbestiga na kayo dati pa. Pinaliwanag nyo sa amin yung discrepancy. Ano nangyari? Yun lang po yun eh. Your Honors, Kasi we're talking of hundreds of thousands, may mga allegation pa nga, hindi nga natanggap daw yung pera. Your Honor, we are there. We are validating all Then prove to us na walang korupsyon. Then sabihin nyo sa amin bakit ganito kalaking discrepancy. Pag napaliwanag mo ng maayos, then babawiin kung sinabi ko rito. Your Honor, Mag-apologize pa ako sa iyo. Pero unless hindi mo ba ipaliwanag, then I'll stand by what I said, may corruption. Sir, mag-imbestiga po kayo, sir. I'm not saying again you're corrupt. There is corruption here. Mag-imbestiga po kayo, sir. And dapat, head should roll dito. Meron talagang kalokohan dito. Hindi mo admit yun, sir, pero I'll stand by what I said. Maliban na lang, sir, kung ikaw ay nag-imbestiga at napakita mo sa amin, klarong-klaro na kung bakit ganitong discrepancy, then babawiin kung sinabi ko. Pero kapag hindi niyo po napakita na ipaliwanag na maayos, I'll stand by what I'm saying here na there is corruption. And sa susunod po na hearing, pababawasan ko po yung budget ninyo. Dapat bigyan natin halaga yung buhay ng mga sundalo at mga polis natin. Huwag natin basta-basta na lang, sige, peace tayo, peace amnesty para, sorry again para pagkakitaan. And again, I'm not saying it's you. Huwag ko kayo maging masyadong defensive because I'm not referring to you. I'm referring to the body, to the organization na nagpo-process nitong pagsusurrender na para sa akin, paninindigan ko, pinagkakitaan. Hindi ho kayo naawa sa mga sundalo? Hindi kayo naawa sa mga polis? sir, I beg to disagree na pinagkakitaan po sa rin decommissioning because Senator Raffy Tulfo, you seem like talking without speaking. You better listen to the resource person. I myself really implementing this. I would like to really to Then show me proof. Kasi pag I will show nakita ka sa proof, akin ng proof, then babawiin ko. I will show proof, sir. Sa susunod na hearing. Yes, I will show proof that we are not. Karamihan kasi sa mga resource person ng mga taga-gobyerno, kapag sinigawan na ni Senator Raffy Tulfo, sinabing INUTIL, sinabing tanga, sinabing bobo, hindi na kumikibo. Maraming haka-haka. Maraming chismis tayo nadidinig. Hindi pwedeng panghawakan ang haka-haka at chismis lang. Dapat may dokumento, may ebidensya. Ang tanong natin, gaano ba ka-eksperto itong si Senator Raffy Tulfo pagdating sa usapin ng rebelde? Tungkol sa usapin ng pagsuko, paano ba umaatake ang mga rebelde? Binanggit na kasi ni Secretary Galvez, minsan ang rebelde walang tigi-tigisang baril or weapon. Pag bumaksak ang isa, dadamputin ng isang kasamahan yung naiwang weapon. At siya ang magpapatuloy ng pakikipaglaban. Tandaan natin, kahit na yung miyembro natin ng kapulisan, hindi ka agad-agad nagkaroon ito ng armas na 1:1. Parang sa panahon lamang ni Pinoy, nagkaroon ng 1:1. Ang miyembro ng PNP. So, ibig bang sabihin, nung mga panahon na walang armas, ang miyembro ng PNP, hindi sila matatawag na police? May nabasa pa nga ako na ibang mga miyembro ng MILF ay parte rin ng politicians' private army. Wala silang armas. Ang hawak nilang armas ay yung armas na bigay at pinagkaloob sa kanila ng politician. So yung armas na yon na hindi naman nila pag-aari, maisosurrender ba nila yon? Of course not. So hindi ibig sabihin na itong miyembro, itong MILF combatant na walang armas, dapat hindi napasukuin. Ang dapat siguro itanong, paano yung mga surrendery na walang armas? Magkano ang ibinibigay? At magkano naman yung nag-surrender na may armas?
Pero diniscuss na rin ito. Hindi lang napagpatuloy ni Secretary Galvez kasi pinutol siya. Sinasabi niya na mayroon pang ibang kategorya. Yung mga may hawak na private firearms. Nabanggit din ito ni Secretary Galvez. May mga kanya-kanyang kategorya. So dapat iyon muna ang inalam ni Senator Raffy Tulfo. Siya mismo nagpa-imbestiga on his own. For his own records. Para kung gusto niyang tumuligsa ng isang miyembro ng ahensya na to, kaya niyang ipamuka na ito ang dokumento ko. Paano kayo makakaligtas sa pambabatikos ko na kurap kayo? Wala Di niya alam yung proseso. Di niya alam kung ano yung mga combatants doon. Di niya alam kung paano nakikipaglaban ang MILF. Sa haba-haba ng panahon na umuupo si Senator Raffy Tulfo bilang senador, marami na ang nakakapuna sa kanya. Sa sinasabing grandstanding lang siya. Pati itong sina Doktora Baduy, tinawag siyang ignorante at arugante. Si Tulfo talaga mahilig sa grandstanding. We will call him out on this. Yeah. If you accuse, you have to bring proof to that. So kung may discrepancy, huwag kang mag-conclude na may corruption. Pwedeng mayroon lang mga documents na kulang. Pagsalitain mo muna ang COA. Pagsalitain mo muna ang Finance and Review Committee ng Task Force Balik Loob. O sino pa mang, si Galvez pala nakakausap ninyo. And probably, the documents were not available immediately during that hearing. So, give the benefit of the doubt first. Maybe he's projecting. Baka tatakbo mo ito sa 2028 Baka mag-presidente o mag-vice president. But that is not the way to use power in the Senate or in the government. So we call out on this. We are not depending here. Secretary Galvez, Brother Franco, Ma'am Loreno, pinupuna din namin Secretary Galvez sa kanyang back channel talks na ginawa doon sa Oslo sa mga CPP, NPA, NDF, international cadre operatives kina Juliet de Lima. But this is another issue. Nakikita natin dito, number one, ang may una pong may kagustuhan na palabasin na palpak, abusado at pinagkakakitaan ang mga task force balik loob and rebel returnee programs and compensation support and social welfare benefits na program sa pagbabalik loob na may mga rebelde ay ang CPP, NPA, NDF. Kaya sana mag-ingat si Senator Tulfo sa kanyang pananalita at mga pagpapahayag na para bagang dinudugtungan niya at nire-reinforce ang propaganda ng CPP, NPA, NDF. Pangalawa, babalikan namin dito sa Laban Kasamang Bayan, Senator Tulfo. He who accuses must bring forth the evidence. Discrepancy pa lang po nakikita ninyo. Those are objective observations. Those are not conclusive information yet. So, bigyan mo ng pagkakataon at kahihiyan ang ahensya ng gobyerno because you're also part of the government. And be careful, Senator Tulfo, na ang propaganda line ng CPP, NPA, NDF ang naging tungtungan ng iyong grandstanding operation. Palagi mong ginagawa yan sa Senado. So sana po, tingnan mo na hindi kalaban yung mga kaharap mo. When you accuse them as corrupt or corrupt agency sila, bring forth your evidence. Dokumento pa lang na kulang ang hawak mo, and those are only initial observations. Napaka-unfair naman yon. Para po sa amin na nagkaroon ng mabuting ugnayan sa Office of the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity, especially in the times of former President Rodrigo Duterte. Libo-libo po kami ang mga bumalik loob sapagkat nagtiwala kami sa Task Force Balik Loob at ECLIP program. At kung ganun po ang inyong pananalita na hindi nyo po kami nakakausap, kung ano po ang categorization, process, methodology, and mga pamamaraan, kung papaano ka nabibigyan ng social benefit support and financial support, ay sana po nag-imbestiga muna kayo ng kumpleto. Kami po, hindi po kami lahat may armas pag bumalik, sabi nga ni Ma'am Lorraine. Di ba, Eric, ang mga high-powered rifles na ibinalik lang ay mga 8 to 10,000. Pero ang nag-surrender sa CPP, NPA, NDF, mga 25,000. Tama po kayo, Ma'am Lorraine? 35. 35 because that includes already, Ma'am Lorraine, mga underground mass organization, party elements, party branches, local militia, regular NPA. So, pwede pong ganun na Senator Tulfo ang kalagayan. Let them explain first before you accuse them and malign and destroy the reputation of an agency of the government for which you ought to defend also rather than destroy it on mere
initial information lang na nakikita po ninyo. Kaya po, hindi lahat ng nagre-rebelde at bumabalik sa pagiging rebelde papuntang gobyerno ay armas ang kategorya sa pagtulong sa kanila. Ako po wala akong bit-bit na armas, but I availed also the Task Force Balik Loob in my capacity as a leading cadre ng CPP, NPA, NDF. So iko-question mo rin ako bakit binigyan ako ng suporta. So dapat sana po naging open-minded muna kayo bago kayo naging mapanghatol. At yan po ang naging pattern mo at patent ng iyong pagtatanong dyan sa Senado. Every time na may pagkakataon kang bumira, binibira mo lahat at wala kang preno. Magkaiba po ang Idol Rapi Tulfo na programa mo sa telebisyon kaysa function mo at otoridad mo na ginagamit bilang senador. Correct. I think that what si Senator Tulfo has really just revealed to us is his ignorance, Yes. And he doesn't know that he doesn't know. And he's very, very arrogant Grabe ka, about Mama. it, na he said, it's just common sense. No, it's not. It's not common sense kasi nga yung 35,000 na surrenders pero yung barel sa CPP ay mga 10,000 lang, 8 to 10,000 lang, So, is that common sense? That it only shows that you don't know the whole story. There's so much that you don't know. Correct. And it's hard to admit this if your ego is as huge as Alimol. really, really huge as that Senate building, Building. diba? So that's why you know what, Correct, humility talaga is so important in a leader, and it just looks really it's just so embarrassing to look at something like that. And of course I know the people there, a lot of them personally, and I respect them, despite our differences. They've paid their dues to our country. Nagsilbi ang mga yan. They don't deserve that kind of treatment. Well, anybody naman that sits there when you're invited in Congress deserves statesman-like behavior from our senators, O hanggang dyan lang muna. Hanggang sa susunod, magkita't magkarinigan tayo. Ako po sa Atty. Claire Castro, nagpapaalala, huwag tulugan ang inyong karapatan.